Difficult to comment on that because I'm not really aware of the words given by Ms. Aquino. No? But ang pwede kong sabihin, ang mas tama ho sigurong ikumpara natin ay yung hong pagbabantang ginawa ng isang simpleng public school teacher, no? Nung tinakot ho during the previous administration, yung presidente nung panahon na yun, no? Maalala natin ang sinabi ho niya doon, kung sinong makakapagpapatay sa presidente, bibigyan niya ng 50 million pesos. Obviously, ang public school teacher, wala ho siyang kakayahan na magbayad ng 50 million pesos na to. Pero alam ho natin, naging swift ang action ng law enforcement dito. Hinuli siya, kinasuhan siya. Doon ho natin ikumpara. Ngayon, ito hong nagbigay ng threat na ito noon, simpleng public school teacher, ang pinag-uusapan ho natin dito, ang nagbigay nitong pagbabanta na to at pag-amin na meron ng kasunduan sa isang mamamatay tao, nanggaling ito sa pangalawang pinakamataas, pangalawang pinakamakapangyarihan, no, na public official ng ating gobyerno. So, iyan ho ang magandang comparison na tignan ho natin dyan. Halimbawa, nagbitaw ako ng salita. Pag hindi ka nagbayad ng utang mo, papatayin kita. O hindi ba, pwede mo akong kasuhan din ng grave threat? Much more. Kung ito'y pagbabanta na binibitawan ng mga taong nasa matataas na posisyon at makapangyarihan. In fact, kung maaalala po ninyo, noong nakaraang administrasyon, yung isang tao na nagbanta sa buhay ng dating Pangulo, na alam naman natin walang kapasidad. At alam naman natin, wala rin pera dahil nag-offer yata siya ng 50 million. At alam naman natin na wala naman siyang kapasidad na i-implement ito, wala rin siyang kapasidad na ibigay yung pera, and yet, inaresto at kinasuhan.